Alhamdulillah, salitang Arabic na ibig sabihin, ang lahat ng papuri ay nauuko lamang sa Allah. Ang Allah, ito po ang pansariling pangalan ng lumikha. Di ba tumatawag tayo sa Diyos na God, Creator, Lord, Rab. Yan ay mga titulo siya. Minsan tinatawag siyang Ama. Pero ang sariling pantangin na pangalan ng Diyos ay Allah. Ang Allah ay salitang Arabic na ibig sabihin ay Creator. Tanging hukom, hari sa araw ng paghuhukom. Siya po ang lumikha sa atin. Siya ang nabigay buhay sa atin. Ang Allah ang siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Naunawan mo? Okay. Ngayon, alam mo ba kung bakit tayo nabubuhay sa mga araw na ito? Kala subhanahu wa ta'ala says, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa ating wika, nilikha lamang ang mga jin, ang mga engkanto, yung mga hindi natin nakikita, at saka tayo, upang sambahin lamang ang tagapaglikha. Ibig sabihin, kaya tayo nabubuhay sa mga araw na ito upang sambahin natin ang nag-iisang tagapaglikha. Hindi tayo pwedeng kain, tulog, trabaho, tapos mamamatay na. Ang purpose kung bakit tayo nabubuhay upang sambahin, mapasalamatan ang lumikha. Sapagkat sinabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah ang nagsabi, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Tapos sinabi pa ng Allah, katotohanan, tayo ay magbabalik sa ating Panginoon. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ang Allah, ito siya ay nag-iisa lamang. Sinabi ng Allah, Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ay hindi katulad o kawangi sa kanya nilikha. Yan ang dapat natin sambahin. Paano si Jesus? Si Jesus mismo ang nagsabi sa Biblia, ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Sinabi rin ni Jesus kay sa Biblia, ang inyong Diyos ay Diyos ko rin. Ang inyong Panginoon ay Panginoon ko rin. Ang katotohanan dyan, si Jesus ay hindi nagsabi na sambahin ako. Si Jesus ay hindi nagsabi na Diyos siya, sapagat siya ay humihingi ng tulong at kalinga sa Diyos. Ibig sabihin, kaibigan, kapatid, kababayan, na magkakaroon tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa kung tayo ay magbabalik sa tunay na tagapaglikha. Anong gagawin natin? Kung ikaw ay magsasaksi, maniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, sa awat habag ng Allah mapapatawad tayo ng ating kasalanan. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. At alam mo ba, si Jesus, di ba si Jesus lumuluhod siya? Nagpapatira pa? Yun ang dapat natin sambahin. Yung Diyos ni Jesus, yung Diyos ni Birhen Maria. Yun ang dapat natin sambahin. Narinig mo ba sa Biblia na minsan si Jesus ay umiiyak? Nagkakaroon siya ng awa sa mga tao sapagat ayaw ni Jesus na tayo ay mapariwara, maparusahan tayo. Kaya bago tayo maghiwalay, simple lang ang gagawin natin. Gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago ko umalis, aalalayan kita. Nang sa ganun, hindi tayo maparusahan sa kabilang buhay sa impyernong apoy. At makamtan natin ang tunay na kaligtasan, ang paraiso. Sa Arabic, Jannah. Ano po? So uulitin mo lang yung sasabihin ko. Sasabihin mo, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir.